balik trabaho tayo para magkapera ulit tayo. I know, nagtatanong kayo, Oliver, where is Ove? Saan si Ove, Oliver? Hindi mo nakita sa pagdating mo dyan. Bakit si Egbert lang, si Andy, pero si Ove wala. Wala pa kami nakitang Ove sa vlog mo. May nangyaring masama sa kanya kahapon. Nagka-emergency po siya. Dinala siya ng ambulance sa hospital. Hello guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Gemiger. Guys, ngayon po ay balik trabaho na po tayo. Uy, dito sa hotel. Hotel ng aking mga parents. So, daming check out today. Si Daddy Egbert ay pumunta doon sa Siri kasi po nag-send ng mga package. Kasi may nagpadala kasi sa akin, di ba? Yung nagpapadala, nagpapasabay. Siya kasi pupunta ng city kasi magbili ng bread. At saka may kukunin sa post. Sabi ko, punta ka ng post. Why not isend na lang din diretso doon ang mga package kay Ate Joanne. Nagpadala yun siya. Isa ko pang friend. Nagpadala din siya. So, para isahan ang ano ba. Pero binayaran ko na po yun sa online. Kasi pwede man magbayad online diretso. So, balik trabaho tayo para magkapera ulit tayo. Kailangan natin gawin yun para makasave naman tayo para for our next vacation. Or para makatulong sa ating pamilya at sa mga plano natin sa buhay. Okay? So, yan. Tatlong room. Ito na pong room natin. Tatlong room ang ating check-out today at meron pang check-in. So, nabuksan ko na po doon guys, at saka ako ay sinisipon pa rin. Tapos pag uwi natin ba no, na ano yung mainit ang Pilipinas, pag natin dito malamig. Pa dito ngayon guys, hindi talaga siya totally summer kasi mahangin, malamig pa rin. Diba? So ngayon, punta tayo sa toilet. Let's make... Wow! Hi! Kunin natin ito mga masa. Lagyan natin dito. Ano ba ito? So, punta naman tayo sa kabilang room. And after natin makapunta sa ibang room, kuha tayo ng mga fresh na gagamitan dito sa hotel at saka palitan natin ng bago para tapos sa trabaho. Back to work na po tayo from 1 month and 2 weeks of vacation. So, kailangan natin magtrabaho para magkapera ulit tayo. Yes, ganun talaga ang life. Ganun talaga, kailangan hindi lang puro trabaho, kailangan magbakasyon din to refresh, to restart, to reset sa body natin. Kasi pinagpaguran natin yan, so we deserve to have a vacation, di ba? At hindi lang puro trabaho talaga kasi nakaka-burn out kapag trabaho lang palagi. So kailangan mag-work, kailangan magbakasyon din para ma-feel natin ba na ang pinagpaguran natin yung pera na ang ating mga sahod ay ating leisure, di ba? Kailangan natin yan, hindi lang puro trabaho kasi anong gusto mo? Magsisave na lang tayo for hospital bills, hindi ganun. Dapat mag-save din tayo for leisure, yung happy-happy tayo, di ba?
Oo na, Oliver. Sabi ko talaga si Oliver, dami mong sinasabi dyan. Trabaho ka na. Tara, work na po tayo. Nakuha ko na po lahat ng mga lalabahin. Naglaban ako doon. Nag-turn on ako sa washing. So while waiting, magtrabaho tayo dito. Guys, si Dad Egbert ay bumili ng bagong rice cooker. Ayan. This is my rice cooker. Kasi yung old rice cooker ko po ay broken. Kainin natin ito mamaya, oh. Kapag pagkatapos din mag-lunch. Masarap to ba, oh? So, bumili siya ng bago. Rice cooker is broken because Oliver make everyday rice. Yo. Not every day, no. More than one per day. 3-4 times. So, ito try natin tong bago na to. Ito na po ang ano natin. Yan. I need to clean it first. Fast anders, ne? Yeah, anders. Ang ulam ko po for today is daing. Daing ako tapos mag corned beef, oh, di ba? So. Kannst du spülen da? Ja, ich kann das. Spülen kannst du noch den nehmen. Hast du schon gespürt? Ja, habe ich gerade ausgespült. Oh. Ich muss es gründlich waschen, damit es nicht geht. Mindestens 3-mal. Ja. Ist alright. Ich? Gut. Du isst nicht. Doch, besser als das. Aha. Tinanong ko siya kawis kung gusto niya kumain ng rice. Sabi, ha? Nagtrabaho ko kanya, diba? Tapos ngayon, ano tayo? Gusto tayo ng lunch kasi gutom na ako eh. Ang oras ko dito ngayon is 2:00 ng hapon. So, alam niyo naman, yung mga parents ko, hindi yan sila nagla-lunch. Ako lang talaga nag-lunch dito sa house and lot. So, ito, lagay ko lang. Ay, hala. Itong bagong rice cooker ba, mas malaki siya. I mean, mas deeper. Kaysa sa old. Ang kagandahan din ng new is meron siyang steamer. Ito, may steamer siya. So, kung mag-steam ako ng ano, dito ko na siya ilagay. Pero itago natin ito. Kasi kung magpainit ako ng pagkain, pwede siya ilagay na kasi, diba? And, steam na siya. But for the meantime, itago lang siya kasi hindi mo siya ginagamit masyado. For steam. So, luto na tayo. Let's go. Nagreklamo na kasi ako guys kasi yung rice cooker ko ay palaging sira. For example, di ba, ang rice cooker normally is iiwan na natin dyan hanggang maluto. Yung sa akin kasi, palagi mo siyang babantayan kasi palaging ito o itong pag ganito kasi yung pang down up, palaging tumataas ng kusa kahit hindi pa luto. Kaya sabi ko na, nagreklamo ako ba, sabi ko nga, sira siya, sabi naman yung dalawa, bakit di mo sinabi sa amin na sira? Kasi bibili tayo ng bago. Ako, Pinoy ako, diba? Kung kaya pa, sige lang. Kung hindi na kaya, yan na yun. Pinagalitan tuloy ako guys kasi hindi ko na sinabi sa kanila at babili na sila ng bago. Diba? Bakit kayo magalit sa akin? Sinabi ko lang. Dito tayo sa labas kasi po magluluto po tayo ng
Wait lang. Turn on ko lang muna tong apoy. Magluto tayo ngayon ng corned beef with egg at saka pinakamasarap sa lahat. Itong daing, oh. Galing kay Manang Cheng. Thank you, Manang Cheng. Makakain ko na po ito. Nagbili din ako sa, para marami ang madala natin sa ibigay sa mga kaibigan natin, yung iba. So, magluto tayo ngayon ng lunch. And, baka tanongin niyo ba, Oliver, bakit dyan ka sa labas nagluto? It's because hindi ako pwede magluto sa loob ng bahay ng daing. Kasi po mga ngamoy at tagal mawala ang amoy sa loob ng bahay. So, I decided here. So, normally, dito naman talaga ako nagluto ng daing. Hindi ako nagluto sa labas, sa loob. Kasi, mapagalitan tayo. Hindi mapagalitan, mapagsabihan na, Oliver, please stop doing that. Lagyan ko ito ng, malamig-lamig dito, mangin-hangin. Okay lang sana kung corned beef, okay lang corned beef magluto ko sa loob. Luto naman ako sa labas, so dito ko nang lutuin lahat, di ba? But before ako magluto ng daing, ito, later na lang to. Luto muna tayo ng corned beef. Corned beef ang una nating lutuin. Battle muna natin itong ang itlog. Kung nakita niyo po ang aking lemon sito, kalamundi na yan, nakita niyo yan. Nilagay ko muna dyan sa init para mainitan siya at fresh air. Kasi nasa loob lang siya ng bahay. So ngayon mainit, nilagay ko siya dito. Sa maya naman kapag malamig na or ilan lang init, kukunin ko naman siya. Namiss ko rin magluto ito sa labas ba kasi palagi naman ako sa loob. Sa winter ngayon, mabuti maganda na ang araw para sa loob naman tayo magluluto. Diba ka guys? Sabi ko sa inyo ka guys pa. Sarap nito. Tapos luto na yung rice ko ka guys. Tapos, ang rice ko ba, amoy bagong metal. Ano mo yun? Kasi bago lang yung first time ko yung nilutuan ngayon. So parang amoy niya yung rice. Bagong luto na. Mita na niluto. Ano ba yan? Ito yung mga gamit natin. Isotay lang po natin ang onion at saka garlic. Medyo ano lang natin golden brown para after that pwede natin ilagay ang corned beef. So alam nyo guys, wala pa rin makakatalo sa kapag nagluto kay uling or kahoy ang gawa, diba? Kasi amoy ba, mas amoy pa ba? Tsaka may nabasa ako mas healthy daw kapag kahoy or uling ang nilutuan kaysa electric or gas. Yun ang nabasa ko. Kung sabihin nyo ba na ano ba yun, Oliver, basahin nyo na rin yung kagas, paghanapin nyo na rin sa Google. Bakit ako pa maghanap para sa inyo? So, ilagyan na natin ang ito. Hindi ba nakita ang ano? Yan. Masarap ang corned beef guys, no, kapag morning. Itong ulam, morning, tapos i-partners na si tinapay, masarap ba? No? Masarap din siya sa rice. Depende lang po sa inyo kung paano siya kainin. Ang importante, makain natin. Lagyan natin ng asin.
Hindi ako naglalagay ng ano, yung mga seasoning, yung mga magic sarap, mga ano pa ba dyan. Hindi ako naglalagay noon. Sa bahay, hindi kami naglalagay noon. Kasi sabi ng mga parents ko, nagdadala yun ng sakit. Kaya wala talaga kami kapag, para kami mga wakwak dito, magluto. Hindi kami naglalagay nito doon. Paano nanduan yung kagas? Ang seasoning ba? Laga namin, ano lang, ito lang. Paminta ba, or itong salt. Diba? Na, bulad po. Paano natin to papagurin? Yung crispy talaga ba? Para mas masarap. Luto na po yung ano ka guys, yung corned beef luto na po. Kaya tingnan nyo, nag-yellow siya dito na nag-brown no, kasi sa corned beef po iyan. Hindi ko na siya nilinisan, diretso ko na siya lagay. Wow, amoy niya ba? Sarap. Hi, magkain po tayo ng bayabas. Yung dala natin. Dali kay Ate Philia. Kasi kami, wala kaming bayabas na puno. Si Ate Leslie, meron siyang bayabas na bangkok. Pero talaga siya dati. Palagi kami kumakain dati. Pero, pinutol nila, it's because nasira siya. For example, ganito nakalaki siya. Maano na siya parang kainin ang loob ng ano, basta sira siya, hindi na siya pwedeng makain kasi sinisira ng mga insekto. Buti na lang, yung pinsan ko sa Ophelia, meron silang bayabas. So nagkuha ako, na ano na siya, nabunog. Tingnan niya, nag-brown na siya. Dahil na ano niya sa canned goods, like tamaan, sa lagis, hindi ko na siya binalot kasi. Kaya ganun siya nangyari, so okay lang yan. Sabi na ito, Ophelia ngayon ba, kapag mapanood niya to, kasi palagi na siya nanood ng vlog ko. Sana all. Sabi niya, mabuti pa yung bayabas ko. Nakarating ng German eh. Ipatry natin to kay Dad. Doon sa living room. Masarap to sa suka. Pero sila hindi sila masahilig sa suka. Masarap to ito, ano suka ba? Ito tuslo. Pero sila hindi mahilig sa suka. At saka asin kasi daw. Bakit hindi sila mahilig? Tayo mahilig tayo sa ganyan, di ba? Sila hindi kasi unang tinatamaan daw niya ang kidney. Ano sa kidney yan? Malapit sa kidney yan. Kaya, ako na lang. Dalawa to ba? Iisa. Next time na lang kainin. Ito muna kainin natin. Kuha muna ako ng sarap. Ang tamis. Ang tamis. Uy! Hindi ko lang alam kada Ate Philia ba? Ang dami lang puno nito. Ang dami lang puno. Dami ring bunga. Pwede na binibinta. Sayang ba? So, binibinta nila to, Bangkok to. Bakit ang pera nila? Or bibinta sa school ba? Di ba? Sa paalan, hiwain lang yan. Tapos lagyan, ilagay sa cellophane. Di ba? Ganun. Uso yun sa school. Ako. Malay mo, Ate Philia, dyan kaya yaman sa bayabas. Malay natin ito. Who knows? So, guys, baka nagtaka po kayo. I know, nagtatanong kayo, Oliver, where is Ove? Saan si Ove, Oliver? Hindi mo nakita sa pagdating mo dyan. Bakit si Egbert lang, si Andy, pero si Ove wala. Wala pa kami nakitang Ove sa vlog mo. Normally, kapag pagdating ko dito, si Ove agad-agad yung mag-hug sa akin, diba? But this time, wala. Sagutin ko na po sa inyo kung bakit wala siya. Kasi, si Dad Ove, 4 weeks ago, nasa rehab siya. Hindi yung rehab na drug addict or whatever, di ba? Or sober, hindi. Kung hindi, that's a health condition. Diba, sabi niya kasi sa amin, nung hindi pa ko umuwi sa Pilipinas, nagpagawa siya ng schedule para sa rehab. Like, doon siya magstay for 1 month
So, ano nangyari? Approve siya sa kanyang health insurance. So, sabi niya, I feel not good. Sabi pa ni Dad Uwe, I feel not good and I want to live longer para mas makasama pa niya kami. Si Egbert, ako. Kasi sabi niya, he's happy with his life at the moment. Ngayon daw siya naging happy. Lalo na nung naging anak nila ako, super happy siya. Kaya sabi niya, unahin niya yung sarili niya ngayon, like yung health condition. Sabi niya, ano daw siya, hindi daw siya malakas. Like, palagi siyang tired. Dahil din po sa iniinom niya na gamot, like maintenance. Kasi pag tumatanda tayo kagas, may maintenance talaga din tayo. Ngayon, wala pa akong maintenance. Siguro, vitamins, maintenance, pwede yan. Kasi vitamins lang naman yan. Pero maintenance like for your health. Vitamins for health, di ba? Ay, wala pa. So, kapag ganyang edad, meron na, di ba? Sabi niya, kapag iinom niya yun, he feel tired, walang gana. Kaya kailangan niya ng rehab. So, doon, ang rehab, ang nangyayari ay 6 a.m. in the morning or 6 or 7 in the morning, gising na kayo. Everyday po yan. Kasi mag-training, mag-swimming. Yun ang sabi niya sa akin, kinikwento niya. And then, after that, breakfast. So, late ang breakfast. Like 9, 10 ang breakfast. And, at saka after mag-breakfast, break muna, and then back to training ulit. Training na yan palagi kasi everyday. Tapos yung pagkain nyo ay nililimit. Hindi ka masyadong makakain ng ganito, ganyan, limit. At yung tulog mo maaga kasi so I think 7 p.m. or 8 p.m. matulog na sila kasi bukas bakbaka naman sa training. Sabi daw niya ngayon, nag-lose weight daw siya. At he's very happy kasi nga, lumalakas siya ba? Lumalakas kasi kapag ikaw magtitraining, ikaw mag-exercise everyday. Diba? Tapos yung kain mo, limit lang. So, ngayon, wala siya. Nung umuwi ako ng Pilipinas, nandito pa siya noon. But after 2 weeks noon, after 3 weeks, siya naman yung umalis. Tapos, ang naiwan dito sa Egbert si Andy. Kaya, uwing-uwi na din po ako kasi naawa ko kay Dad Egbert kasi maraming guests sa hotel. Siya lang magtrabaho. Siya lang mag-isa. And then, 1 month po iyon. Kasi wala man ako. Wala din si Dad over. So, maglakad pa sila ni Andy. Pakainin pa si Andy. Tapos siya, maaga pang magumisik kasi sa trabaho. Mag-grocery pa siya. At saka sabi niya, hindi daw siya makalis-alis na kung anong puntahan niya. Kasi nga, wala, maiwan sa bahay. May guest. Si Andy, maiwan din. So, happy nga siya. Sabi niya, "Ay, salamat Oliver, andito ka na." At saka, you're alive. Umuwi ka ng bahay. Kasi nga, sabi niya, na-miss niya. Na-miss siya din yung siya lang mag-isa kasi. Na-miss niya ang bahay. Na-miss siya may madaldal. Na-miss siya may tao dito na lakad-lakad ba? Ako yun. Sabi niya sa akin. Kaya, yun. Si Dad Over naman ay pabalik na siya. Dapat meron ba siyang 2 weeks na magstay pa doon. Pero, nung umuwi na ako, sabi niya, I missed you, Oliver. Gusto ko nang umuwi as long as possible. Sabi niya, ako ngayon, okay naman ako. Gusto ko nang umuwi. Kaya nagtanong siya doon sa chef. So, may-ari ng yung clinic kung saan siya nagstay. Pwede na siyang umuwi daw next week. So, we're happy. Happy kami na darating siya soon. Pero, may nangyaring masama sa kanya kahapon. Nagka-emergency po siya. Dinala siya ng ambulance sa hospital. Bakit? Kasi yung heart niya parang, sabi daw niya, yung heartbeat ba na, ang lakas daw. Hindi daw normal. Sabi niya, hindi daw normal. So, tinanong namin, bakit? Siguro dahil sa training, daming ginagawa everyday. Hindi siya sanay na may gagawin everyday na training everyday. Kasi, di ba, hindi siya sanay noon. Nalibago ang katawan niya. So, kahapon, so, dinala siya na ambulance. So, ngayon, nag-usap tayo guys, sa vlog na to. Nasa hospital po siya. Pero, ano siya doon? I think 3 nights siya magstay. Kung okay na siya. So, kung maging okay na siya, babalik siya dun sa Riha, kung saan siya. At saka, after that, babalik na siya dito sa bahay. At, susunduin po siya ni Dad Egbert. Alam niyo, ang Riha po, ay sa Bad Duisburg. Kapag mag-car ka, 2 hours. Kapag mag-train naman, 4 hours. Pero si Dad Egbert ay hindi siya mag-car kung hindi mag-train.
napunta doon kasi siya yung mag-drive pa uwi. Si Dad Uwe, hindi daw siya makadrive pa uwi, hindi niya kaya yung katawan niya. Kasi relax lang. So si Dad Egbert papunta doon next day. Susunduin niya doon, tapos siya na mag-drive pa uwi. Sabi pa ni Dad Uwe ba, Oliver, hindi ko na kaya dito. Gusto ko na umuwi kasi andyan na kayo lahat sa bahay. Kompleto daw. Like, ganun ba? So, guys, please pray for my family na maging okay kami. Maging yung health condition, Dad Egbert, Dad Uwe. Babalik sa dati, babalik yung sigla. Please pray. Kasi diba kung maraming magpipray, mas ganado. Mas marinig ng Panginoon pag maraming po mag-pray. Oo. Thank you po, guys. So, yan. Masagot ko na po yung mga katanungan ninyo. Opo. Try natin kay Dad Egbert. Problema. Guava heißt diese Obst. Guava. Das ist grün, ne? Ja. Mit oder ohne Schale? Alles. Wie, mit Schale? Ja, natürlich. Hast du gewaschen? Ja, natürlich. Probier mal. Ein. Schmeckt ein bisschen wie Birne. Birne? Ja, genau. Das heißt Guava. In Tagalog or Bisaya, Bayabas. Bayabas, ja. Das schmeckt wie eine Birne, aber nicht ganz so süß. Ja. Sabi niya, it tastes like Birne. Was ist Birne? Auf Deutsch, English. Oh. Birne daw na yung prutas namin dito sa Germany. And it's green also, no? Auch grün Farbe. So, i-google po niya kung ano yung Birne. Hindi yung Birne na pangalan ng tao, kundi Birne na prutas. Green din po yun guys. Green. Tapos yan, na-try niya. Para daw ang kalasa. Birne is Pear fruit. Pear fruit. Pear. Okay. So, willst du noch? Alles gut. Not bad, but it's not his favorite. Ganun talaga kapag mga first time pa. So guys, mag-end up ako sa vlog ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, subscribe. Stay safe. This has been Oliver Gemiker, and then, cheers!